lahat ng mga pinagagawa niyong mga hearing, lahat palpak. Mga tao ngang iba, naniniwala pa sa inyo ng una, naaaral yung routine ng mga pinagagawa niyong paulit-ulit, na paghahalataan ng mga drama-drama lang ang mga peg niyo dyan sa Congress at Senate. Pinapagod niyo yung mga matitinong tao na pumunta dyan, tapos mga binabastos niyo pa kung paano kayo magtanong. Hindi kayo nagtatanong, hindi kayo mahanap ng katotohanan. Hi, Mr. President. Sir, are you confident you'll get a fair treatment here in the Senate? Yan yung ginawang pagpasok ng dating Pangulo ng Pilipinas na si Duterte Rodrigo doon sa Senate, kung saan siya ay tatanungin ng mga senador about war on drugs. Imagine niyo media na sa bibig na nila nang galing na if kung nag-expect ang dating Pangulo na magkakaroon ng fair treatment pag tinatanong na siya sa loob ng Senate. Ultimo media, alam na pagdating sa Senate, nagkakaroon ng bias, nagkakaroon ng unfair treatment sa Senate at sa Congress. Media na yung mga yan, may mga utak na yung mga yan. Ang ganda ng tanong Inaasahan niyo po ba na magkakaroon ng fair treatment? Hindi mo lang sinabi ng tamang treatment. My God, Pilipinas. Dito ka lang nakakita na ang Senate hearing at hearing sa Congress ay kinatatakutan dahil nagiging mas mataas na sila kaysa sa Supreme Court. Once na-invite ka sa Kongreso at saka sa Senate, ibig sabihin may chance kang gisahin, hindi dahil sa nagtatanong sila, sa gusto nilang malaman, gusto nilang makita ang katotohanan, kundi nagtatanong sila kasi gusto kanilang pabagsakin, gusto kanilang supalpalin, gusto nilang maging mali ka, maging masama ka sa mata ng lahat ng tao. Ganyan ang nangyayari ngayon sa Pilipinas. Hindi na nagkakaroon ng hearing para lumabas ang katotohanan. Nag-hearing sa panahon ngayon, sa taong ngayon, diyan sa Congress at saka sa Senate para manira ng iba, para maglagay ng mga kasalanan sa mga taong alam nilang magiging kalaban sa eleksyon. Lahat ng yan ay about politika. Huwag kayong magpapalinlang. Pinapagod niyo yung magaling naming Pangulo na lahat ng karamihan ng tao, majority ng tao, ay inidolo siya dahil naging safe kaming lahat dito sa Pilipinas. Sa edad ni President Rodrigo Duterte, pinilit mapapunta ni Risa Ontiveros diyan sa Senate para gisahin about war on drugs, na kitang-kita naman ng lahat ng tao na gustong-gusto yan, maliban sa mga adik, na alam naman ng lahat ng tao na kaya nyo pinapapunta diyan sa Congress at saka sa Senate para magmukhang masama sa mga tao para sa darating na eleksyon. Diyos ko naman, alam na namin lahat yan. Ngayong taon, masyadong naging active ang mga hearing sa Senate at Congress. Bakit kaya? After lahat nung hindi naging matagumpay na plano kay Sara. Buti na lang itong mga manok namin, si Sara Duterte at Rodrigo Duterte, ay marunong humarap sa inyo. Kasi alam na nila yan Alam na nila kung ba't nyo pinapatawag. Hindi para sa katotohanan. At maraming tao ang nakakaalam ng totoong mabuti at totoong tama. Pinapatawag ninyo kasi alam nilang pagmumukain nyo lang silang tanga sa mga tamang ginawa nila. Kaya sa huli, yung mga nagpapatawag, mga congressman, mga quadcom na yan sina Risa Ontiveros, kayo ang nagmumukhang walang magawa sa buhay. Nakikita ng lahat ng tao na kaya nyo yung ginagawa ngayong taon na ito kasi malapit na ang eleksyon. Lahat na ng tao pinatawag nyo sa mga hearing ninyo, na lahat ng tao alam naman na kaya kayo nagpapatawag ng kung ano-anong mga kasong mga ibinibintang ninyo ay para sa huli ipatong sa ulo ni Duterte para masira sila. Lahat ng mga pinagagawa niyong mga hearing, lahat palpak. So, yung mga tao ngang iba, naniniwala pa sa inyo ng una, naaaral yung routine ng mga pinagagawa niyong paulit-ulit. So, ano ngayon? Napaghahalataan ng mga drama-drama lang ang mga peg nyo dyan sa Congress at Senate. Pinapagod nyo yung mga matitinong tao na pumunta dyan, tapos mga binabastos nyo pa kung paano kayo magtanong. Hindi kayo nagtatanong, hindi kayo mahanap ng katotohanan. Ang gusto ninyo ay maging masama, maituro si Duterte at masira sa tao para sa susunod na eleksyon ay kayo pa rin humawak para hindi matuloy ang anti-graft and corruption at para hindi mabulilyaso, masilip yung mga pinaggagawa ninyong mga pagnanakaw ng kaban ng bayan. Yan ang totoong eksena ng lahat ng hearing ng nangyayari ngayon. From KOJC, Garma,
Alice Guo, si Gloria, lahat ng mga yan, mga dramatic nyo lang yan, mga pinaggagawa nyo ng mga invento yung mga yan. So, eto na expected din nyo ha, mga manonood. Sa susunod na magkakaroon ulit ng hearing na bagong mukha na naman, bagong senaryo na naman, bagong pagkakaso na naman na magkaiba sa mga nakaraang mga naging hearing. Tingnan nyo sa dulo kung yung ending ay magtuturo ulit sa mga Duterte. Tignan nyo yan ha. Kapag ganyan ang nangyayari sa hearing, ibig sabihin, pinaplano nila yung mga yan. Hindi na yan normal. Buksan nyo ang mga mata nyo na ang gusto ng mga matataas dyan, ng mga nagpapatawag dyan, ay magkaroon ng eksena na sisira sa mga Duterte. Yun lang yun. Ginagawa nilang lahat para masira ang mga Duterte. Pero sa mga pinagagawa nila, sila ang lumalabas na masasama, sila ang mga gumagawa ng mga paninira, sila ang mga direktor dyan sa Senate. Hindi na nga ako nanonood ng mga Korean series ngayon eh. Kasi sa Senate at Congress pa lang, only series na. Napakahaba na ng series, nakala may walang katapusan. Pero feeling ko, sa presidential election, tapos na ang series sa Congress at Senate. Limited series ang tag ngayong taon ha.